Magandang umaga! Ako si Teacher Gwen. At ako ang magiging guro ninyo sa Filipino 4, unang quarter, ika-6 na linggo. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa tekstong impormatibo na liham pang kaibigan. Ang mga layunin sa araling ito ay una, nauunawaan ang tekstong impormatibo. Pangalawa, nakikilala ang paksa, pangunahin at mga pansuportang detalye. Pangatlo, nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag tulad ng gamit ng mga panlapi at gamit ng pangatnig. Pang-apat, nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transactional na teksto. Panglima, natutukoy ang mga elementong biswal tulad ng linya, hugis, kulay, espasyo, pag-aanyo at direksyon. Unang araw. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magkakaroon ng balik-aral. Tukuyin kung anong hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ang ipinapakita sa larawan. Bibigyan kayo ng 5 minuto ng inyong guro upang tukuyin ang mga nasa larawan. Magaling! Ang mga tamang sagot ay una, manatili sa bahay kung may sakit. Pangalawa, takpan ng ubo gamit ang loob ng siko o tissue. Pangatlo, iwasan ang paghawak sa mata, bibig at ilong. Pang-apat, hugasan ng madalas ang mga kamay. At panglima, iwasan ang mataong lugar. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, tayo ay magkakaroon ng 4 picks, 1 word. Mga gabay na tanong. Una, anong paksa ang maaaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Pangalawa, bakit dapat maging handa? Kayo ay bibigyan ng 3 minuto ng inyong guro upang sagutin ang mga tanong. Magaling! Ang mga tamang sagot ay una, ang paksa na maaaring mabuo sa larawan na ibinigay ay lindol. Pangalawa, kailangan nating maging handa upang pag dumating ang di inaasahang pangyayari tulad ng paglindol, alam natin ang ating gagawin. Tayo ulit ay magkakaroon ng aktibidad. At ito ay pinamagatang bigyang kahulugan. Basahin ang sumusunod na pahayag at ibigay ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Una, sa panahon ng lindol, makakaranas tayo ng pagyanig ng lupa. Pangalawa, una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Pangatlo, habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Pang-apat, kung ikaw ay mayroong mga kasama, kailangan hindi kayo magkakahiwalay. Panglima, pagkatapos, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. Magaling! Ang mga tamang sagot ay una, paggalaw. Pangalawa, pagkasunduan. Pangatlo, lumipat. Pang-apat, magkakalayo. At panglima, lumihis. Katuloy ng aktibidad na iyon, isulat ang salitang ugat ng mga salitang may salungguhit sa hanay A at isulat naman ang panlaping ginamit sa salita sa hanay B. Muli, bibigyan kayo ng 3 minuto ng inyong guro upang sagutan ang mga ito. Magaling! Ang salitang ugat ng pagyanig ay yanig. Ang panlapi naman nito ay pag. Ang salitang ugat ng pag-usapan ay usap. Ang panlapi naman nito ay pag at an. Ang salitang ugat ng umalis ay alis at ang panlapi naman nito ay Ang salitang ugat na magkakahiwalay ay hiwalay. Ang panlapi naman nito ay mag. Ang salitang ugat ng umiwas ay iwas at ang panlapi naman nito ay At dyan natatapos ang ating unang araw. Ikalawang araw. Tayo ay magkakaroon ng aktibidad na pinamagatang basa-unawa. Basahin ang akdang Kung Tayo ay Handa, Sakuna ay Walang Panama ni Leomar Mercado. Kung tayo ay handa, sakuna ay walang panama ni Leomar Mercado. Sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Ang ganitong mga klaseng kalamidad ay nagbibigay sa atin ng takot. Kailangan natin iwasan ang ating pagkatakot para hindi lumala ang sitwasyon, lalo na kung wala pa tayong karanasan sa mga ganitong bagay. Paano nga ba natin masisiguro ang ating kaligtasan? Ano nga ba ang dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol?
Ang lindol ay isang biglaan at natural na paggalaw ng lupa. Ito ay isang mapanganib na sakuna. Ang mga kadalasang kalalabasan nito ay ang pagkabitak-bitak ng mga sementong daan, pagguho ng mga gusali, pagguho ng lupa, at higit sa lahat ay ang kamatayan. Ang mga ito ay maiiwasan natin kung tayo ay laging handa. Ano nga ba ang dapat nating gawin bago ang lindol? Una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Pag-usapan nyo kung saan kayo magkikita-kita kapag natapos na ang lindol. Pangalawa, kailangan nating suriin ang mga bagay na maaaring mahulog sa loob ng ating bahay kung sakaling lumindol. Pangatlo, kailangan nating maghanda ng first aid kit dahil ito ay naglalaman ng mga importanteng pangangailangan na maaari nating gamitin. At huli, dapat lagi tayong alisto at manood ng mga balita tungkol sa mga maaaring paparating na kalamidad hindi lang sa lindol, kundi pati na rin sa tsunami, bagyo at iba pa. Tuwing lumilindol, maraming mga tao ang nakakaramdam ng matinding takot na kung saan hindi makapag-isip ng maayos ang mga tao. Para mapasiguro ang kaligtasan natin sa mga sitwasyon na ito, ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Una sa lahat, iwasan ang pagkakaroon ng matinding takot at maging kalmado sa lahat ng oras. Habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Huwag nang magtangkapang tumayo at maglakad. Maghanap kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anumang bagay na mahuhulog sa taas dahil importanteng protektahan una ang ulo. At laging tatandaan ang duck, cover, and hold. Sunod, kung ikaw ay mayroong mga kasama, kailangan hindi kayo magkakahiwalay. Kailangan siguraduhin na ligtas ang iyong mga kasama. At sa huli, kailangan maging alerto sa mga inaasahang pangyayari gaya ng mga aftershocks. Ang lindol ay mahirap iwasan dahil biglaan ang pagdating nito. Kaya marami tayong dapat malamang mahakbang sa paghahanda. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating paghahanda. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin pagkatapos ng lindol? Una, kailangan nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong mga nakuhang sugat. Sunod, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. At huli, kailangan maging kalmado tayo bago, habang o pagkatapos ng lindol. Maiiwasan ang malaking pinsala ng lindol kung tayo ay magiging handa. Kailangan natin maging alerto lagi upang maiwasang lumala ang sitwasyon. Ayon kay Stephen King, there's no harm in hoping for the best as long as you're prepared for the worst. Ngayon, tayo ay sasagot ng mga katanungan patungkol sa nabasang teksto. Una, anong suliraning panlipunan ang naging paksa sa nasabing teksto? Pangalawa, ano ang sanhi ng pagkakaroon ng lindol? Pangatlo, ano ang epekto ng pagkakaroon ng lindol? Pang-apat, ano ang pangunahing detalye sa binasang teksto? Pang-lima, ano-ano ang mga pangsuportang detalye sa pangunahing detalye ng binasang teksto? Pang-anim, ano-ano ang mga dapat gawin kapag may lindol? Pang-pito, paano makaiiwas sa pinsala ng lindol? Kayo ay bibigyan ng 10 minuto ng inyong guro upang sagutan ang mga tanong. Sa ating susunod na aktibidad, kayo ay magbabasa ng liham na pangkaibigan at bibigyan kayo ng 3 minuto ng inyong guro upang basahin ito. Nabasa nyo na ba ang liham na pangkaibigan? Kung ganon, tayo ay magsasagot na ng mga gabay na tanong. Una, ano ang napansin sa binasang liham? Pangalawa, ano ang tawag sa mga nakasalong guhit na salita? At pangatlo, paano ito ginagamit? Magaling! Ang mga tamang sagot ay una, ito ay nahati sa iba't ibang parte. Pangalawa, ang mga nakasalong guhit na salita ay tinatawag na pangatnig. Pangatlo, ito ay ginagamit na pang-ugnay sa dalawang salita, parirala o pangungusap na pagkaugnay. Para sa ating susunod na aktibidad, pinamagatan itong ugnayan. Ikahon ang pangatnig sa bawat pangungusap. Una, mabigat ang trapiko kaya nahuli ako sa klase. Pangalawa, naglilinis siya ng silid habang nakikinig siya sa radyo. Pangatlo, magbabasa ako ng aklat o manunood ako ng telebisyon. Pang-apat, hindi kumikibo si Mario kapag malapit si Ana sa kanya. Pang-lima, huwag mo siyang tularan sapagkat masama ang ginagawa niya. Pang-anim,
Sasabay sana ako kay Maricar pauwi, subalit nakaalis na pala siya. Pang-7, hindi pumasok sa paaralan si Nelia dahil sumakit ang kanyang ngipin. Pang-8, hindi siya matipid sa pagkain, palibhasa marami ang perang baon niya. Pang-9, uuwi ako ng maaga para matulungan ko si nanay sa mga gawaing bahay. At pang-10, naghihintay si nanay sa sala hanggang dumating si tatay mula sa opisina. Magaling, narito ang mga tamang sagot. Una, kaya. Pangalawa, habang. Pangatlo, o. Pang-4, kapag. Pang-5, sapagkat. Pang-6, subalit. Pang-7, dahil. Pang-8, palibhasa. Pang-9, para. At pang-10, hanggang. Ikatlong araw. Kayo ay magkakaroon ng aktibidad na pinamagatang liham alam. Nung nakaraan, kayo ay nagbasa ng liham na pangkaibigan. Ngayon, ibibigay nyo ang kahulugan ng liham pangkaibigan batay sa binasang liham. Magaling! Ang liham pangkaibigan ay isang isinusulat na mensahe na naglalaman ng kaalaman, balita o saloobin na pinapadala ng isang tao sa kanyang kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Una, ang pamuhatan. Ang parte na ito ay tumutukoy kung saan nanggaling ang sulat at kailan ito isinulat. Pangalawa, bating panimula. Ang bahagi na ito ay nagsasaad kung saan ang pangalan ng sinusulatan. Pangatlo, katawan ng liham. Ang parte na ito ay nagpapakita kung ano ang mensahe ng liham. Pang-apat, ang bating pangwakas. Isinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. At pang-5, ang lagda. Ang bahaging ito ay nagsasaad ng pangalan at lagda kung sino ang sumulat. Kayo ay magkakaroon ng aktibidad na pinamagatang tala-alaman. Itala ang bahagi ng isang liham pangkaibigan. Magkakaroon kayo ng 3 minuto upang sagutan ito. Kayo ay magkakaroon muli ng isang aktibidad na pinamagatang sulat-lapat. Sumulat ng liham pangkaibigan gamit ang mga pangatnig na nasa ibaba. Aanyayahan mo ang iyong matalik na kaibigang matagal nang di mo nakalaro at nakasama. Kayo ay bibigyan ng 10 minuto upang tapusin ito. Ika-4 na araw. Kayo ay magkakaroon ng aktibidad na pinamagatang punuan mo. Punan ang sumusunod na talahayanan. Kayo ay bibigyan ng 15 minuto upang tapusin ang talahayanan. Kayo muli ay magkakaroon ng aktibidad na pinamagatang alam na. Sumulat ng liham pangkaibigan at tukuyin ang 5 bahagi ng liham mula sa iyong sulat. Kayo muli ay magkakaroon ng 15 minuto upang tapusin ang iyong liham pangkaibigan. At ang huli, isulat ang angkop na pangatnig upang mabuo ang ideya ng pangungusap. Una, sa panahon ng krisis, tumataas ang presyo ng mga bilihin, blank ang bayad sa kuryente. Pangalawa, hindi ako nakatulog kagabi, blank masyadong maingay ang aking kapitbahay. Pangatlo, magsasanay ako tuwing hapon, blank gumaling ako sa pagtugtog ng piano. Pang-4, mahimbing pa rin ang tulog ni Juan, blank napakalakas ng tilaok ng mga manok sa kanyang bakuran. At pang-5, pagod na si Carlo, blank hindi siya makatulog. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Salamat hanggang sa muli!